Hello mga mamshis! Kahapon nga po ay naulutan namin manguhan ng kuhol. Gawa nga ho noong nakaraang linggo ako'y nabigyan ni itong aking pinsan ng masarap na luto sa kuhol. Kaya sabi ko pag sila'y mangunguha uli ako'y sasama na. Eh di habang kami nga ay papunta na doon sa aming pagkukuhanan ng kuhol, ay talaga naman todo ang aming pagmamaritisan suot pa sa kawayanan. Makatikim laang ulit ng kuhol. First time ko laang huare kaya wala po akong idea sa pangunguha po ng kuhol. Dumaan po kami din sa sala ay talaga naman akong nginig ang tuhod dahil sa tagal ng panahon ngayon ulit laang po ako makakadaan din. Naalala ko pa ito'y tambayan namin dati ng aking mga classmate. Ako'y natakasadya sa aking mga tiyuhin, makapar nila ang dahil hindi nga ako payagan at baka daw ako'y malunod. Hindi nga kasi ako marunong lumangoy. Ay paano nga matututun lumangoy? Hindi nga pinapayagan pumarne. Di, tatakas na laang. Yes, nandini na nga ho kami sa tubigan. Dini ho kami mangunguha ng kuhol. Sa lawak ho ng tubigang are, ewan ko na lang kung hindi mapuno ang aming mga lagayan. Sa ganda ho talaga ng tanawin ni kay mapapakanta. Paro-parong bukid na lilipad-lipad sa tabi ng daan. Papagas-pagaspas, isang barangang tapis, isang dangkalang langgas. Ang sayang di kola, isang pyesa ang sayad. May panyeta pa siya, uy! Wala sa tono. Yan ho yung aming kuhol na kukuhanin. O, digay kadamay nakakatuwa hong magdampot dahil kahit 10 kayo lumingon ay napakadaming mga kuhol. Ako po'y humihingi na ho ng pasensya po sa may-ari ho ng tubigang are. Hindi naman ho namin niyakyakan ng inyong mga tanim. Kaya laang ho'y medyo madulas po sadya ang putik ay medyo nadulas ho ng kaunti. Pero iniwasan ko ho ang inyong mga tanim dahil alam ko po ang inyong sakripisyo para ho maitanim ho ang inyong mga palay. Di ko pa ho na-experience ang magtanim pero alam ko ang magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakatayo. Di man lang makaupo, di naman makatayo. Braso ko'y naman manhid, bewang ko'y nangangawit. Naku po, inaangkasama kumanta. Pagkatapos ho ng isang oras na pangunguha po namin ng kuhol, halos napuno po namin ang aming mga lalagyan. At sigurado kung tuwang-tuwa na naman si Daddy Chad. Kinabukasan nga ay amin na nga pong hinalbos, hindi po muna namin niluto kagabi dahil kailangan pasukahin muna po yung kuhol. Pagkatapos nga pong halbusin, kailangan ko naman tanggalin isa-isa ang laman ng kuhol sa shell. One eternity later. Hay, salamat at natapos ko din tanggalin ang laman ng mga kuhol. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong tawag sa lutong ito pero napakasarap nung natikman ko. Naglalaban ang tamis at ang hang nung kuhol. Ayan, igigisa lang po natin sa sabawang, sibuyas at luya para lang matanggal yung kanyang lansa. Kahit po ang aking mga anak ay gustong-gusto po ang gantong klaseng luto. Ayan, ilalagay na po natin yung laman ng kuhol. Igigisa po natin ng mabuti. Sabi nila mas masarap daw po to pang pulutan. Pero ako, the best tong pang ulam. Pagkatapos natin isang kutsa, lalagyan po natin ng konting toyo. Halu-haluin lang ho ng konti, then isunod na ang oyster sauce. Bale ito ang magbibigay ng tamis sa ating nilulutong kuhol. Isa pa sa magdadagdag linamnam sa ating kuhol ay ang ketchup. Mas madami, mas masarap. Sabi pa nga nung tagaluto, dagdagan ko pa daw ulit ng ketchup para mas masarap. Ayan, halu-haluin lamang po ulit hanggang sa maiga po yung pinakasabaw ng ating kuhol. Pag medyo iga na po ang sabaw, ayan, idadagdag na po natin ang sili dahil yan ang magbibigay kick sa ating nilutong kuhol. Talagang mapapasipol ka sa sarap. Pagkatapos ng ilang minutong paghahalo, ayan na, luto na ang ating kuhol with oyster sauce. Kain po tayo! Talagang sarap na sarap si Mami She sa kanyang nilutong kuhol. Talagang sulit ang kanyang pagod. Tapos papartneran mo pa ng malamig na soft drinks. Hanggang dito na lang mga mamshis. Thank you for watching. Bye-bye and God bless!